Guys, for today's video, meron ako nakitang online lending app. Sabi niya, automatic approval. Ano? Automatic approval. Ano ibig sabihin nun? Automatic approve? 100%? Ganun ba yun? Ito ba to? Well, di ko alam. Tara, pag-usapan na lang natin yan. Sino ba tong si Morgold? Well, check natin kung sumusunod ba siya sa interest rate ceiling, sa best practice, registered ba siya ng SEC, ano ang feedback ng mga customer nila, and then i-compare natin si Morgold with other lending apps na na-review na natin. Okay? Samahan niyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Guys, ito sabi niya, yan, kita nyo ba? Automatic loan approval. Naniniwala ba kayo dito? Ito yung mga sabi niya, automatic approval and flexible lending. So, hindi natin alam kung ano ibig sabihin ng flexible lending. Sabi niya dito, unsecured maximum borrowable daw, 15,000 pesos. Ano pa? Submitted at any time. Submitted at any time? Tama ba yun? Anywhere. Login via OTP or login via password. Safe personal data safety protection. Medyo hindi ko naiintindihan kung ano tong mga sinasabi niya. And then easy repayment. Anyway, yan yung sinasabi dito sa Google Play Store ni Morgold. Check natin yung website niya. Ito, new.morgold. Parang kakaiba yung website address niya. new.morgold.top. Parang hindi catered masyado sa Philippine market. Pero Philippine peso naman siya. So I guess ito nga yun. Wala namang kakaiba. So si Morgold daw ay under Thrift Platinum Lending Corporation. And with this SEC registration number and then CA numbers ito, 3380. Tapos sa Ortigas Center daw sila nag-o-office. Ito na lang yung registration nila with SEC. Yes, legit company nga sila under SEC, pero hindi lang naman yan yung qualification na tinitingnan natin to consider an online lending app as legit na tutulong sa atin makaahon sa financial needs natin. And again, hindi ko kayo tuturuan mag-apply kasi what I wanted to let you know guys is kung ito bang lending app na to ay makatarungan or talagang tutulong sa atin, makaahon sa ating financial needs. Hindi yung ibabaon tayo. And kung sumusunod ba sila sa fair collection practice and sa interest rate. Okay, dito sa Google Play Store, yung about this app, at product information daw niya is loan amount is 5,000 to 30,000. Medyo hindi nagmamatch sa graphics nila na up to 15,000 daw. Ito, 5,000 to 30,000. Loan term daw is 120 days to 270 days. APR daw niya is up to 20%. Naniniwala ba kayo dito? And then may service fee na 5% to 10%. Dahil hindi ako naniniwala sa APR niya or annual percentage rate, hindi natin gagamitin yan. Magkakalculate tayo based sa sasabihin ng mga nagre-review. Another thing to highlight na lang din, dun sa website nila, sinabi sa Ortigas Center sila, pero dito, sa app nila, nandito daw sila sa 8th floor, Coban Kiat Building, 2311 Luna Street, Binondo, Manila. So, parang ang layo naman ng Binondo, Manila sa Ortigas Center. Okay, check natin yung ratings. Ito. Sa ratings niya ay meron siyang 8,052 reviews. 4.5 star. Check natin yung 1 star. August 25 lang. Sabi niya, please don't try this app. I choose the 120 days payment option. And when the loan amount of 10,000 was approved, the money that they sent to my account is just 7,470.40. But they're not done yet. The 120 days payment has now changed in their billing to 7 days. So 7 days na lang. So now I am stuck and need to pay 10,500 in 7 days. The interest is over 3,000 in 7 days. Very disappointed. Okay. So gamitin natin yung information dito, yung facts dito. So, ang sabi niya dito, kailangan niya daw magbayad ng 10,500. So, 10,500, i-minus natin yung nakuha niya. 7,470.40. Basically, yung interest ay 3,029.6. Ngayon, so, ang lumalabas sa principal lang natin ay 7,470.40. So, doon na lang natin siya i-divide. Equal natin yan. Divide natin yan 7,470.40. Lumalabas na 0.40 or 40.55% ang interest
sa loob ng 7 days. I-divide natin yan by 7 days. Lumalabas na 5.79% per day ang interest. I-multiply natin to by 365 days. Lumalabas na 2,114 or 15% ang APR niya. So basically, ang laki ng disconnect versus sa sinasabi niya na APR niya na 18 to 20% lang. Very rude customer service. Ito, I apply for 120 days but after receive my loan, oh my God, it's only 1 week. Same. So, ito naman, liar, what's the purpose of putting your dates of salary if only to find out that you've given 5 days to pay the whole amount of 3,500? I guess, 7 days, so hindi naman 5 days. But only received 2,100. At first, it says only 500 deduction, but when they deposited your loan, it became 1,400. Ang laki ng ng kaltas. Basically, yun yung interest sa pagpapautang nila. Napaka-deceiving na nilalagay nila as processing fee yung interest. Para nga naman masabi nila na 0% ang interest, pero ang effective interest rate naman nila or ang APR nila is malaki. Hindi nga kasi masyado naiintindihan ng tao yung nominal interest or yung effective interest. Basically, ang ina-advertise nila madalas is the nominal interest. Hindi nila pinapakita yung APR at saka yung mga effective interest rate. Pero required silang ipakita yon. Ayan. So, yun yung nakikita kong mga violation nila. Yung hindi pagpapakita or pag-advertise ng tamang APR. Yan. And syempre, based dito sa feedback ng customers is yung mga harassment. Yung pagiging rude. Yan. Ayoko nang ipagpatuloy yung review dito kay Moregold kasi kilala niyo na naman siya. Based sa na-discuss natin and sa na-review ng mga customer nila. Okay. At 2,100+%, makikita nyo dito si Moregold sa listahan natin ng mga online lending apps na na-review na natin. Again, kung tatanungin nyo ako kung okay bang manghiram dito kay Moregold, sasabihin ko sa inyo, ako hindi ako komportable at okay manghiram sa kanila dahil sa sobrang taas ng interest. And again, kung manghihiram na rin lang kayo sa mga online lending apps, choose the lowest interest rate na hindi kayo ibabaon sa utang. Yan, for our question of the day. Meron talagang mga lending institution na binabawas na kadalasan yung interest sa simula. And then, meron din naman na lending institution na buo mo makukuha pero lumulobo naman yung babayaran mo. Okay, for our question of the day, anong mas prefer nyo? Yung ibabawas na yung interest sa simula o buo nyo makukuha at mas malaki yung babayaran nyo? Basically, parang parehas lang naman sila. Pero ano yung preference nyo? At bakit? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Rose Ann Salazar. Sabi niya, thank you so much po. Akala ko di na magagamit GCash ko dahil nasira yung SIM. Pero nabago na. Thank you so much. At Rose Ann Salazar, thank you so much po for watching my video. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me. Be subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para mag-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!